Nagpadala ng nasa 30 milyong pisong tulong ang Republic of Korea para sa mga biktima ng nagdaang bagyo sa Pilipinas. Ang pondo ay pinamahagi sa pamamagitan ng United Nations World Food Program. Sa pamamagitan ng pondo, magkatuwang na natulungan ng WFP at Department of Social Welfare and Development ang mahigit sa 14,000 pamilya na may anak na 5 taong gulang pababa at nakarehistro sa 4Ps o Pantawid Pamilya Filipino Program. Ilang pamilya mula sa Albay at Camarines Sur na matinding binayo ng mga bagyo ang makatatanggap ng tig 3,300 sa loob ng 2 buwan para sa kanilang pagkain at ibang pangailangan. Lubos naman ang pasalamat ng WFP at DSWD sa tulong ng Republic of Korea. Ikinalugod ng ilang lugar sa Albay na hindi gaanong malupit ang epekto ng bagyong Pepito sa kanilang lugar. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas. Live, Gab. Mela, matapos ang naging pananalasa ng Super Typhoon Pepito dito sa lalawigan ng Albay, unti-unti nang bumabalik sa normal ang lagay ng panahon dito sa lalawigan. Maga pa lang ng Sabado, mula Naga City ay maaga ng tinungo ng news team ang bayan ng Tiwi sa Albay. Ito ang pinakamalapit na bayan sa Albay na maaring daanan ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, ang isla ng Catanduanes ang inaasahang daraanan ng Super Typhoon Pepito. Noong Biyernes pa lang ay pinag-utos na ni Tiwi Mayor Jaime Villanueva ang forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa coastal areas, pati na rin sa mga delikadong lugar. Nakahanda na ang kanilang sasakyan at kagamitan na gagamitin para sa kanilang disaster response efforts. Alauna kahapon nang mag-umpisa ng magparamdam ang bagsik na Super Typhoon Pepito sa bayan. Kapansin-pansin rin na mistulang ghost town ang buong bayan. Walang negosyong nagbukas sa buong araw. Humahampas na rin ang malalaking alon sa breakwater. Pagkagat ng dilim, dito na nagsimulang sumayaw ang mga sanga ng puno sa saliw ng malakas na hangin dulot ng Pepito. Alas 9:40 kagabi na maglandfall sa bayan ng Panganiban sa Catanduanes ang Super Typhoon Pepito. Kaninang umaga, nagsimulang umikot sa bayan si Tiwi Mayor Jaime Villanueva kasama ang Tiwi Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga barangay para magsagawa ng clearing operations at tignan ang naging epekto ng bagyo sa kanilang bayan. Ayon sa alkalde, hindi rin gaano naapektuhan ang kanilang bayan sa hugupit na Super Typhoon Pepito. May mga damages pero hindi yung ina-expect namin na talagang pasalamat sa Panginoon. At hindi gaano napinsala ang bayan. Yung mga dating mga landslide sa upland barangays, last time may natabunan na 4 na bahay. So ngayon wala namang reported na natabunan. Sa ngayon ay wala pa rin kuryente ang bayan ng Tiwi, ngunit pinagsisikapan na ng Albay Electric Cooperative na maibalik ang supply ng kuryente sa bayan. Posibleng ngayong araw o bukas na muling magkaroon ng kuryente dahil patuloy pa rin ang pag-aayos ng mga poste sa mga barangay pati na rin sa kanilang substation. Mela, nandito tayo ngayon sa bayan ng Daraga dito sa Albay kung saan unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon. Ngayon medyo unti-unti na rin ang pag-init ng temperatura dito sa bayan ng Daraga. Sa pinakauling bulletin ng Pag-asa na nasa signal number 1 na lamang ang lalawigan ng Albay. At sa mga sandaling ito, makikita ninyo sa aking likuran na maulap pa rin ang crater ng Bulkang Mayon kung saan inyong makikita na kahit na tapos na ang pananalasa ng Super Typhoon Pepito dito sa Bicol Region, ito pa rin, nakikita ninyo na nananatili pa rin maulap ang bunganga ng bulkan. At yan muna latest, balik sa iyo, Mela. Maraming salamat, Gab Villegas.